Welcome back po sa ating channel. May na-receive po tayong inquiry at ito po ay dito natin gagawin yung computation sa ginawa kong calculator dito sa Excel sheet, no? At ito po ay magbe-base tayo doon sa kanyang billing, yung monthly bill kasi wala siyang na-provide na yung pinaka energy consumption niya, monthly energy consumption. So dito po ay gagawin natin yung computation based doon sa kanyang billing monthly. At yun nga, ito, i-summarize lang natin, no? Meron akong ina dito. Ito po ay ginagamit ko kapag ang gamit po natin is rice cooker. Kukunin ho natin dito yung average load watts niya. Tapos yung sa washing din, kukunin natin yung pinaka-average load watts niya kasi yung washing, hindi naman pwede natin gamitin yan or hindi naman natin ginagamit yan ng 24 oras. Actually, na-vlog ko na to sa aking previous, no, kung napanood niyo po yung video. I-share ko lang sa inyo yung ating naidagdag dito. At yung computation natin ay, ang request niya is mababa. So, ang gagawin ko dahil sa wala akong idea kung ilang watts yung mga gamit, i-clear ko muna to. At yun nga, doon tayo sa monthly bill na kanyang senior, no? Punta tayo sa monthly bill at meron tayo ditong inad na about sa monthly bill kung magkano yung kanyang binabayaran tuwing kada buwan. Yan, dito ko computing yun. At meron din ako dito yung actual bill. Kung actual bill lang binigay niya, dito ko computing yun. Or kung hindi naman actual bill yung kanyang ibinigay, meron ako dito isa pang computation, yung sa energy consumption a day niya, yung watts, no? At ito po yung dapat na kailangan natin, yung mga devices na to, kung anong mga wattage niyan. Ito po. At dito na natin yan kukumputin sa kanyang pinaka energy consumption a day, dito po lalabas yan. So at this time, ay dito po tayo sa ating pinaka monthly bill, kasi yun ang inquiry natin, no, na na-receive. Ito yung kanyang message, no? Tingnan natin. Ayan po. Nagtanong siya kung, actually, ito ay kababata ko po ito, no? Yun nga. Bibigyan natin siya ng magandang computation, yung pinakamababa na computation based doon sa binigay niyang amount na binabayaran niya monthly. Ang sabi ko dito, depende sa presyo yung gamit, no? Kung maraming gamit, mas mahal. Tapos, tinanong ko siya, of course, kung gusto niyang magpa-compute at yun nga, ito nang sabi niya, yung gagamitin lang daw niya dito is yung TV, ilaw, at saka ref. So, tatlo lang, no? TV, ilaw, at saka ref. Tapos, yun, sabi ko, sana yun, sige, basta kaya ng budget. Okay, so tignan natin kung kaya ng budget. Bibigyan ko natin siya ng option. At yun nga, ang kanyang bill, monthly, ay 1,500 pesos. Dito po ay magbibigay ako ng option na apat sa part na to. Apat na option. Hindi lang tatlo, no? Ngayon, apat na. Pinaka-lowest na yung pang-apat talaga. Kaya, dito magkakaroon kayo ng idea kung magkano yung magagastos. At ito na nga po, yung option na to, budget options. Mamaya, malalaman nyo dito kung ano yung para sa inyo. At naglagay na ako ng battery price dyan kung anong gagamitin natin ng battery. Ang gagamitin natin ng battery ay tatlong klase po yan. 250 Ah, 200 Ah, at saka 100 Ah. Dito natin malalaman mamaya ang comparison kung magkano yung diferensya ng mga presyo na yan. So, okay, dito tayo sa monthly bill. Ang sabi niya, meron siyang 1,500 pesos, no? Ang kailangan ko lang dito makuha ko yung actual monthly energy consumption niya sa para ma-compute natin kung anong system ba ang nararapat sa kanyang billing. Okay, so dito tayo, monthly bill, 1,500 pesos. Okay, meron dito tayong rated cost in your place per kilowatts. So, hindi ko alam kung magkano na ngayon yung per kilowatts at hindi ko na rin siya natanong kung magkano yung amount. Susundan ko na lang kasi dati yung billing namin nung last month, tag 12 pesos yung per kilowatt doon sa amin. Kilowatt hour, no? So dito ako maglalagay ng 12 pesos. I-consider na lang natin or assume natin na 12 pesos yung per kilowatt at that moment na na-receive niya yung kanyang billing. 12 pesos. Kaya naman dito, nakuha na agad natin yung kilowatt hour na actual monthly energy consumption niya. 125 kilowatt hour. At ito po ay kailangan natin para dito sa pinaka-actual bill. Dito natin ilalagay yan yung 125, no? 125 kilowatt hour. At yung monthly bill niya, kaya natin kailangan pala dito yung ating pinaka-actual energy consumption para makuha natin yung average energy consumption niya a day. At of course, ito yung pinaka-importante, yung average power load. 260 watts pala yung kanyang average power load. So, lalagyan na rin natin dito ng monthly bill, no? Na 1,500 para makuha natin yung rated cost. So, ayan, parehas lang, no? 12 pesos. 12 pesos din dito. At the same time,
nakuha natin yung kanyang average consumption a day at yung average power load watts. Ayan po. So ngayon, makukompute na natin dito kung ano yung mga requirement niya. So punta tayo dun sa device list. 260 watts yung kanyang load summary. 260 watts. Ayan. So meron na tayong 260 watts overall total power. At ang unahin ko pong kukumputin dito is yung standard muna. Sige, yung standard muna bago tayo bumaba, no? Okay, so dito tayo sa standard. At ang alam natin kung ano yung standard na sinasabi ko, yung standard time, yung ating usage hours. Which is, ito po ay night time. Night time po yan, 16 hours. At na-explain ko na rin sa aking previous video about dun sa ating 16 hours na yan, kung saan ko nakuha. Ayan po, no? So dun sa 16 hours, meron tayong energy consumption a day na 4,160 watts hour. At based doon sa ating battery rolls, no, yung kalahati ng ating energy consumption ay ito na, 2,080 watts. Ngayon, ang ating pong gagamitin na battery dito ay yun nga, sabi ko, tatlong klase na battery. Ngayon, ang susubukan natin muna dito yung 200 Ah, no? Pwede kayong maglagay dito 200 Ah, depende po sa inyo. Kasi kung ano yung nilagay nyo dito na capacity ng ating battery, ay siya rin yung kung ilang peraso yung lalabas dito. Ang sabi dito, battery capacity you wish to use. Kung ano yung battery na gusto nyo gamitin. So, kayo pong bahala. Pwede kayong gumamit dito ng 50 Ah na capacity. Kaso ang dami. Ayan po. 10 pieces yung kanyang peraso. Pwede kayong gumamit dito ng 100 Ah. Yan, 100 Ah. Pwede kayong gumamit dito ng 200 Ah. Ayan po. Okay, so dito ay gagamit tayo ng 200 Ah at mamaya papakita ko sa inyo yung iba pang option natin dito. At this time is 200 Ah lang muna yung ating gamitin. At yun nga, meron tayong battery quantity dito na 2 peraso. Okay, so ang kukunin kasi natin dito sa standard time ay yung ating panel. Kung ilang peraso ang kailangan natin based dito sa overall total power na nakuha natin doon sa kanyang billing, no, na 260 watts yung kanyang load watts summary. Okay, punta tayo doon sa ating panel. Okay, dito na tayo sa ating panel. Quantity of panel based on monthly energy consumption. Re-reset ko lang para lumabas na agad dito yung peak sun hour natin. At yung isang buwan na 30 days. May maglalagay ako ng value dito. Yung ating nakuha doon na quantity of panel, sabi dito, magbe-base tayo sa monthly energy consumption. At ito na yung kanyang monthly energy consumption, which is 124.8 kilowatt. Maglalagay tayo dito ng value na 124.8 kilowatt. Enter. Ayan po. Ngayon dito, nakalagay dito sa baba, yung panel watts you wish to use with less factor 20%. So, ang ibig sabihin nito ay kung anong gusto natin gamitin panel. Kung may available kayong panel dyan na, let's say, 100 watts, no? 100 watts. So, kung 100 watts yan, kailangan natin ng 7 panel. Kung 200 watts naman, kailangan natin ng 3 panel. Yan po yung pinakamababang number ng panel. Minimum number of panels required, 3 pieces. Ngayon, ang gagamitin ko po dito is, taasan ko na, 590 watts. Kaya ang kailangan lang natin na panel dyan ay 1 peraso lang. Yan yung pinaka-minimum. Kung may budget po kayo, pwede yung gawing 2 peraso yan. So, nakuha na natin yung pinaka-required natin na panel. Kaya, safe na tayo dito. At maglalagay lang ako doon ng ating panel, no? Doon sa ating summary. Dito guys, maglalagay lang tayo ng isang panel. Isang panel na ang kanyang watts ay 590 watts, no? Tapos, ang ating system volts ay 12 volts at ang ating inverter na gagamitin dyan ay 1.6 kilowatt. Ayan po, 1.6 kilowatts. Yan yung ating gagamitin na inverter at mayroon lang tayong isang panel. Tapos yun nga ito, yung option natin, no? So, nakuha na natin yung ating panel, 1 pirasong panel based doon sa binigay niyang billing na ang kanyang actual monthly energy consumption is 125 kilowatts. Ngayon, pupuntahan natin yung pinaka mababa dito. Yung pinaka mababa, yung 4 hours na low, yung pinaka low budget, no? At yung battery natin ay 6,500. So, balik tayo dun sa ating device list. Dito na tayo sa ating device list. Maglalagay ako dito ng 4 hours, no? Na usage. 4 hours. Ayan po, kung 4 hours yung ating usage, meron tayo ditong isang battery na piraso. Ngayon, ang tanong, kasi ang sabi niya, kailangan mababa yung budget. So, babaan natin. Yung battery kasi na 200 Ah, ang presyo po noon is, magkano yan? 200, 12,500. Ang presyo ng kanyang battery na 200 Ah is 12,500.
At ang 100 AH naman ay 6,500. So dahil sa nagtitipid siya, or yung budget is mababa, so ang pipiliin ko dito is 100 AH. Balik tayo dun sa ating device list. 100 AH. Tingnan natin kung pasok siya dito sa ating battery quantity. 100. So pasok pa rin siya, no? Meron tayong isang piraso na 100 AH battery. Okay, so dito tayo mag-focus ngayon sa pinakamababa na to. Tingnan natin kung ilang hours natin magagamit. Actually, lumabas na kung ilang hours, no? Kasi naglagay na tayo dito ng 4 hours. So, yun yung usage niya, 4 hours. So, depende na lang kung paano niya laruin yung mga load dyan. Okay, naglalagay lang ako ng battery dito na isa. Tapos, 12 volts, 100 AH. Nakakuha tayo ng 1,200 watts po dyan sa isang battery. Ngayon, tingnan natin dun sa battery life kung talaga nga bang 4 hours natin magagamit yan. Ayan po, isang battery, 12 volts, 100 AH, ang kanyang capacity. Tapos, at the same time, lumabas na rin yung dito yung yung pinaka-charge current natin, no? Okay, punta tayo sa battery life. 12 volts. Tapos, yung kanyang capacity ay 100. At ang ating pinaka-nominal power load, no? Ito, susundin na natin yung ating overall total power, 260 watts. So, ayan guys, 3 hours lang siya, no? Kumupos pa ng isa, 3 hours lang. Yan yung pinakamatipid na talaga na magagamit niya doon sa setup na yan at malalaman natin yung presyo. Paano naman kung 8 hours po yan? Kung 8 hours. At syempre, gagamit na tayo dito ng 200 AH na battery kasi tingnan nyo po ito. Ang gagamitin natin battery, dalawa na 100 AH. So, ang pipiliin ko is 200 AH na lang na battery. So, 200 AH. Ayun. So, meron tayong isang battery na 200 AH. At least, hindi na tayo magdami ng battery dyan. Ngayon, titignan natin kung ilang oras yan natin magagamit. 12 volts na 200. 200. Ayan, 7 hours. 7 hours natin magagamit. Ngayon, tingnan natin yung dito. Yung 24 hours, no? Nagamit. Ayan, meron siyang 4 na battery kapag 200 AH yung gagamitin natin. Kaya naman, ang suggestion ko dito is 250 AH. Ayan po. So, ang kailangan natin na battery dyan is 3. Dito, pwede na kayong gumamit ng dalawang battery lang na 200 AH. So, kung dalawang battery yan, 12 volts, tapos yung kanyang ampere is, pag pinarallel natin kasi 12 volt system, magiging 500 na po yan. 250 plus 250 AH equals to 500. Ayan, magagamit natin ng 17 hours. So, ito, yung 17 hours na yan, all night po natin magamit yan, yung kanyang battery. Ngayon, i-check natin yung 16 hours, no? Ang suggestion ko dito is 200 AH. Pagdating, pwedeng 200, 250, parehas na siguro. Ito kasi, yung ating pinaka battery dito na nakalagay yung estimated quantity. Meron na kasing naka-apply dyan na dip of discharge factor. Kasama na rin yung sa inverter. Dito po yan. Pag chinage ko po ito, magpapalit din yan siya dyan. Like for example, kung gamit kayo ng lithium battery, 90% yung DOD niya. Ayan, nagpalit siya doon sa taas. Kung halimbawa 100% naman, so hindi siya nagpalit, no? Pasok pa rin kasi yung battery na yan na capacity. Okay, so babalik ko lang, 80%. Yan kasi yung gagamitin natin ay lead acid battery, yung gel type. Yan, 17 hours, no? Tapos, yun na. Doon tayo sa ating pinaka summary. Hindi ko na patatagalin to, no? Dito na tayo sa summary. Ito guys, kung magustuhan nyo yung mga option na to, kompleto na po yan. Meron na akong mga nakalagay dyan. Ito ilalagay ko sa, sa description, no? Yung mga yan. May link kasi dyan, ito. Doon napapasok yan, doon sa description. At ang kailangan nyo na lang po dito ay installer at siyempre, i-order nyo po ito online. At kayo na pong bahala. Kung mas marunong po kayo mag-install, mas maganda. Okay, so balik tayo sa ating summary. Ito na. So, ang kailangan natin dito pala is isang panel. Maglalagay na agad ako dito ng isang panel. Ayan. Tapos sa battery, hindi na ako maglalagay dito sa battery. Dito tayo maglalagay sa battery para makuha natin yung pinaka-value dito, yung sa pinaka-final prices options. At yun nga, no? Ika-calculate ko lang. Pag kinalculate ko po ito, wag mo natin lagyan ng labor na no labor. Calculate. Ayan. So, ang ating pong total na initially is 26,352 pesos. Kasama na yung panel. Wala pa yung battery dyan. Kung wala pong panel, ay 18,753 pesos. So, lagyan natin ng panel. Yung isang panel lang ang kailangan natin dyan. Pinaka-minimum, no? Minimum required. Minimum numbers of panel. Isa. Kaya naman nakakuha tayo ng 26,352 pesos. Pag nilagyan ho natin ng labor,
with labor, naging 42,000, no? Kasi yung ating labor, 10 pesos per watt yung singilan, no? So, kung marunong kayo mag-install, alisin na natin labor, 26,000. Ngayon, dito tayo magkaka-final total na sa kung depende kung anong ating battery na gagamitin. Okay, mag-start ako dito sa pinaka low budget, no? At lagyan na natin ng labor. Lagyan na natin ng labor. Tapos mamaya alisin natin yung labor para may option po yung makapanood dito. Okay, dun sa ating 4 hours, ang sabi doon, isang battery lang. One battery. At tingnan natin dito. Ayan. Kung ang gamit lang po natin ay isang battery na 100 Ah ang kanyang capacity sa 4 hours na yan, meron tayong final price na 48,852. Paano naman dito? So, dito ay maglalagay ako ng isang battery. So, ang kanyang price po is 54,852. Tapos dito, ang aking recommendation is dalawang battery. Ayan, 67,352 pesos. Tapos dito, ang recommendation ko is dalawang 250 Ah. So, ayan po, yung kanyang comparison, yung kanyang final prices. With labor po yan, no? With labor. Ayan po. Yan yung kanyang pinaka-total. So, dito, pili po kayo kung ano yung gusto nyo. Yan yung kanyang kinalabasan. Ngayon, balikan natin yung ating sa battery na yung sa usage hours na 4 hours na 100 Ah. Ayan po, isa. Kung ang ating battery is, pagawin ko lang to, sa loob ng 8 hours. Tapos yung ating battery is 200. Ay, sorry. 200 Ah. Ayan. So, isa. At pag ang ating battery naman is 250 Ah. Ayan. So, dito, ang aking suggestion is dalawa. Balik tayo dun sa ating summary. So, ayan po. Ito ay ilalagay ko yung mga details na yan dun sa description ng ating video. At puntahan natin yung ating mga dito sa ating total price. Actually, yung total price, ito na yung pinaka-total talaga kasi hiniwalay ko yung battery dito. Unlike before na nag-a-add ako dito ng battery. Ito kasi maraming option at iba-iba yung price ng kanyang battery. Like for example, maglalagay ako dito ng isa. Magbabago yung presyo natin dyan. Ayan po. Kaya wala na ako nilagay ng battery dyan. Dito na ako naglagay ng battery. Yung panel na lang kasi hindi naman tayo mag-change ng panel. Yung panel kasi nag-base tayo dun sa kanyang monthly energy consumption. Napuntahan natin yung ating equipment list. Ayan po, yung ating inverter. Gagamit tayo dito ng Power Master or POWMR. At ang kanyang wattage po is 1.6 kilowatts. Hybrid inverter po ito. 12 volt system siya. At yan naman yung kanyang price, no? 9,000. Tapos, yun nga, yung battery. Ito, hindi ko na nilagyan. At dahil doon ako naglagay sa ating mga options, no? Tapos yung panel, ito naglagay ako dito ng panel, 590 watts. Ang presyo po niyan is 7,599. Tapos may mga safety breakers na rin tayo dyan. Ito. Ayan po. Ito hindi ko na sinama. Kung mapapansin nyo, wala na yan dyan. Tapos ito, kasama yan. Ito kasama. Kasama rin to. Andyan yung mga price din yan. Ito, hindi ko na sinama yung wire, no? Bili na lang kayo ng wire na makapal para dun sa inyong panel. Kasi isang panel lang naman. At ito, sinama ko lang yung connector. Pair na yan. Para yan sa panel. Tapos, kailangan natin tong end clamp, no? Pang-ipit sa panel. Tapos, yung pinaka-base, yung footing niya. Ito po, ang pag-install po nito is dapat naka-elevate yung ating panel. Kasi dual glass po yan. Tapos, meron tayong ground lug. Hindi ko na sinama yung aluminum rail dyan. Pwede na kayong bumili ng kahoy or tubo, no? Doon nyo na ilagay yung footing na yung pinaka-base. Tapos, yung trunking, 4. Meron tayong isang pair na wire. Ayan. Tapos yung ibang wire, hindi ko sinama kasi hindi naman kailangan. At dito, ayan, yung materials for railings, no? Naglagay na ako ng estimation dyan, 1,500 pesos. So, depende kung anong budget po niyo dyan. Kung gusto nyo wala nang masyadong railings na maganda, kahoy lang, okay lang. Tapos ito nga, yung ating system, 1.6 kilowatts, no? Ang installation charge ay 16,000. So, pag inalis ko po yung ating installation charge, ayan, 26,000. Pag nilagyan ko, ayan po, 42. Ito yung initial, no, na total kasi ang ating pinaka-total ay doon natin makikita sa ating summary. Ayan, puntahan natin yung ating summary. Ayan, tingnan nyo po. Kayo pong bahala kung anong gusto nyo dyan. Pili lang po kayo dyan. Tapos, kung titingnan natin, itong pinaka-standard time, no, itong 16 hours.
Ayan, yan yung magagastos nyo po, 67,352 pesos. Kung susundin natin yung standard time computation. At pag nag-off-grid naman kayo, ayan, 71,352 pesos. At least magagamit nyo siya ng 24 hours. Ito naman magagamit nyo ng 16 hours. Ito naman magagamit nyo ng 8 hours. Ito naman magagamit nyo ng 4 hours. Ganyan po. So, punta natin yung device list, no? Tingnan natin kasi ang sabi niya meron siyang gamit dito na ref. Ref at saka, let's say yung ref niya is, okay. So, ito, maglalagay lang tayo dito ng 260 para hindi natin kalimutan. 260 watts, no? Yung kanyang overall total power. Tingnan natin kung sasakto. Alisin ko na yung 260. Meron siyang ref na, let's say, meron siyang ref na 300 watts. Tapos, meron siyang lights na, let's say, 40 watts, no? Apat na lights na tag 10. Tapos, meron siyang TV. Yun yung sabi niya, TV, no? Sa TV, maglagay ako dito ng pinakamaliit na TV. I think 42 inches, no? Lagyan natin ng 80 watts. Ngayon, may lumabas dito na 420 watts. So, may gagawin tayo dito sa ref, ano? Kasi itong ref, kapag malamig na, yung kanyang compressor ay syempre mag-i-stop po. Hindi naman continuous running yung ating ref. Kaya naman, ang gagawin natin dito is kalahatiin na lang natin. Kasi ang ref ko sa bahay, like for example, pag running po yung ating ref, ang nominal na wattage doon nakikita ko is 200 watts ang nakikita ko doon. So, pwede nating hatiin to, no? Hatiin natin tong ating ref. Gawin natin 150 watts. Yan. Tapos, itong sa TV naman, ay, ayun, malapit na agad siya, no? Dito pa lang tayo nagbawas. 270 watts na agad siya. So, kung meron pa siyang, yung lights, no? Ito, kung ano ba, magtira siya ng lights na isa lang. So, 10 watts na lang yan. Ayan. Tapos, yung TV ay, sabihin natin yung nominal wattage yan is, gawin natin 60. Ayan. Tapos, gumamit pa siya ng electric fan. Baka hindi niya nabanggit. Gumamit siya ng electric fan. At ang kanyang electric fan, sabihin natin 30 watts. Ayun. So, ayan guys, no? Tama yung kanyang sinabi. At based dun sa kanyang mga load na, like for example, ito 80 watts. Tapos yung ref niya na 300 watts. Tapos meron siyang lights na 50 watts. Ayan, 460 watts. Dito tayo nag-base ng ating inverter, no? Kaya pwede natin gamitin yung 1,600 watts na inverter. Yung 1.6 kilowatts na inverter. 12 volt system. Kung halimbawa, kung siya pa ay nagka-budget, no? Kung kayo po ay nagka-budget, pwede yung i-upgrade to. Mag-add kayo dito ng isa pang battery na 100 AH, parallel nyo lang, para pasok kayo dun sa 8 hours of usage. At ito po, pwede yung i-set up to on grid off grid, no? Kasi kung malubat yung battery, at least naka-attach kayo, pwede yung i-on off yung ating system na nakabit dun sa utility para kung malubat yung battery, ay mag-charge yung ating battery sa pamamagitan ng utility. Yun po ay automatic na mag-switch. Hindi niyo na po kailangan na manual. Ang inverter na po ang bahala doon. Ganon din dito, on-off grid. At dito, on-off grid din. Pero ito po ay pwedeng i-disconnect sa pamamagitan ng transfer switch. Kasi ito po ay 16 hours na usage, no? Night time. At ito naman, off-grid. So, hindi kayo nakakabit sa utility. Totaling detached sa utility po ito. Ulitin ko lang, pag no labor, ayan. No labor, ayan. Ayan yung total niya pag walang labor. Kung baga, kayo lang yung gagawa. With labor, lagyan natin ng with labor. Ay, ito pala, ba't ito pa ako pupunta? Meron din pala ako dito nilagay. With labor. Yun. No labor. Punta natin yung total price. Meron din ako nilagay doon. Ito. So, no labor. Wala siyang lumabas dito. Pag lagay ko with labor, yun. May lumabas na 16,000. No labor. Yun. Sana po ay malinaw, no? At nagustuhan nyo ang setup na to. Maraming salamat po sa inyong time sa panonood ng ating mga videos, sa inyong support. At kung ikaw po ay bago pa lang sa ating channel, salamat po sa pagbisita at pakisubscribe na lang po ang ating channel at pakiclick yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.